Alright, ngayon tayo na ay papasok sa aming munting bahay. Na hindi pa Halika po. gawa. Opo, hindi Na pa siya hindi pa tapos. gawa. Hindi pa siya Pero gawa. try natin bumisita. Andito lang ako para bumisita, para tignan kung kamusta na yung bahay namin. Ito po ay 4 story by 4 meters by 15 meters na area. So, maliit lang po talaga ang aming munting bahay, pero hindi po yan galing sa Kabanong Bayan. So, Wow. pero dito magdadahan-dahan tayo kasi wala pang semento. So, Sige. Paano dahan-dahan yan, Sir M? hawak tayo dito. Oh, wag mo So, ayun, hawakan pag yan. yun, Wag mo pag yun, hawakan bawal yun. yan, Sir M. Dito tayo hahawak. Yan. Uy, one person at a time, huy! Una-una, doon sa sa primary construction method, doon sa kasi to structural system to, sa engineering to Matting foundation to. Structural matting foundation to. Then the next is hindi to conventional, ito ay wide plants I-beam to. Tapos wala kaming precast dahil sa gipit kami sa harapan, ang ginamit namin dito is job mix. Pero hindi job mix na gumagamit kami ng mechanical bagger. Hindi, manual talaga, mano-mano talaga. Ang specific materials nito, mga aggregates, graba, buhangin, sa simento, tubig. Ang the vital piece of equipment is tools lang naman Lifting machine, yung parang automatic siya. Hindi siya, yung may pulley pag lifting ng mga materials. Tapos, ang equipment natin, katulad yan, yung mga cutting torque, welding machines, mga tools, tulad ng mga manual, tala, normal naman yun Ang workforce naman, ang site operations naman, sa 10 lang. Kasi maliit lang yung area. Ang material managed and stored, aggregate lang. Normally, aggregate lang. Saka yung mga I-beam. Follow up lang. Bakit kung mas pinili niyo pong gumamit po ng I-beam? Ang I-beam kasi, mas passable siya kaysa conventional na konkreto. Pag conventional kasi na konkreto, kailangan talaga mag-scaffolding ka Hindi passable yan kasi mahirapan kami kasi tulad niya maliit. Anong building po ba? Ito? Apa. Residential lang to. Apartment po. Hindi, to be, residential talaga lang. Okay. Anong area po ba ng, building po? 15 by 4. 16 by Bale, 200. Bale, 200 plus 60. 260 pa may yung sa taas. Yung water tank doon sa taas. Ito po ay 4-story po. 4 story. Follow up ko na rin po. Wala naman pong kinalaman po yung costing po or yung budget po kung bakit kayo gumamit ng I-beam. Meron. Ang conventional kasi at saka ito, merong 10 to 15% difference. Ibig sabihin, ang conventional is 100%. Ang ganitong sistema, lesser siya ng 15% to 10. At mas mabilis naman po siya. Mas mabilis pa rin. Okay. Ito, halos puro mas lang ito maigi. Plus to 5. Yung karamihan ngayon, I-beam na Mas pinipili na po ang I-beam. Oo, mga siguro, mga 10. Or mga 10 to 15, mga 15 story, mas ang economical yung I-beam. Tsaka steel decking. Yes nga po, napansin ko nga po puro bakal po yung... May kanal, wave type. Tapos yung hagdan namin, hindi yan conventional. Hindi angular lang yan. Pag tinignan mo dyan, manipis lang siya. Diba? Hindi katulad ng conventional na concreto. Makapal talaga, may slab yun Itong safety management, wala lang to, Ang safety management kasi, PPA, lang naman, mas safety belt lang naman. Yung mga railing, saka yung, hindi pa namin yung mga
Yung umbrella, yung canopy sa labas, di pa namin ano yun kasi nga, so, medyo yung budget nito mababa lang. Dahil nga sa control ng budget ng may-ari, so pumayag na lang din kasi kami. Nangyari kasi, ito rin to, ang partner ko kasi, designer din. Pero hindi siya arkitekto, pero civil siya. Tapos, sakop na rin niya yung electrical tsaka yung sa mechanical. Tapos yung nung umalis ako sa kumpanya, kinuha niya ako kasi ako, estimator ako eh. Sa value engineering ako, marami na ako na estimate ng mga project ng mga gobyerno. Sir, pwede po matanong, ano po Ito, sister niya. Sister. Pero yung sister na gagamitin dyan, hindi yung gagamitan namin ng solid plastic na Kakamitan lang yun dyan. Tapos may overhead na tanky doon. Gagamitan lang ng motor. Tapos gravity. Tapos yung electrical namin, sa halip na doon sa embedded sa konkreto, exposed under slab. Maintenance niya, madali lang. Yung sistema sa plumbing namin, after ng buhos, ang sistema namin, tsaka namin i-layout yung wrapping ends. Ang wrapping ends kasi, ito, sa architectural to Minsan kasi, karamihan sa mga arkitekto, minsan, pagka ang owner nagre-request ng mga location ng mga, kunyari, dito, ayaw niya, gusto niya ilipat. Ang ginawa namin, hindi namin nilalagyan ng abang, yung mga stub out, or mga hindi namin nilalagyan ng abang. Kung mag-final na arkitekto, magtuturo na siya, tapos i-final niya yung doon na kami mag-core. Ibig sabihin, doon na kami magbubutas. Merong machine na binubutas siya. Yung sa drain, sa water closet, doon na namin i-final. Then, ko rin sa inyo, ang layout ng tiles kasi, minsan, pag butas ka ng butas, nawawala yung layout ng tiles. Minsan, isang buong tiles, ganyan. Tapos yung drain mo napunta sa gitna. Walang slope yan eh. Yan ang tandaan nyo sa design nyo, sa 2D nyo. Magre-render kayo, pag titingnan nyo dyan, i-layout nyo yung tiles nyo kung saan nyo. Doon na nyo ituro. Kasi sa edad ko na ito, halos 40 years na ako sa construction. Marami ako na-encounter dyan. Di ba? Tandaan ninyo yan.